Yo Germs, magandang hapon. Short vlog ulit tayo ngayong araw. Share ko lang sa inyo, nakakatuwa lang kasi baka ilang ulit na tayong tinangkilik ng mga taga South. Yung iba taga Mindanao, yung iba taga Visayas. Nakailang ulit na silang bumili sa atin ng harness natin for ADB tsaka PCX. Kagaya kahapon, kung napanood nyo yung demo ko para kay Sir Dexter, si Sir Dexter ay taga Bacolod City. Ngayon nag-order siya sa atin nung harness para sa ADB 160 niya. Tapos ang ikakabit niya ay laser gun, MDL tsaka PIAA. Kung napanood nyo yung short demo ko kahapon, yun yung pinadala natin. Tapos via LBC yung ginamit natin kasi wala yata sa kanilang Shopee or wala yata sa kanilang Shopee delivery. Ewan ko, di ko sigurado. So kung hindi nyo pa napapanood yung demo natin or yung video natin para dun sa pinadala natin kay Sir, pwede nyo panoorin yung link or ilalagay ko na rin dito sa video na to. Panoorin nyo na lang din. Take to tayo sa ano natin, sa testing natin dito sa harness na in-order sa atin ni Sir from Bacolod. So bali nag-order siya ng full setup para sa kanyang ADB 160. So kasamahan natin ng laser gun na 40 watts, tapos PLED na 30 watts, tapos PIAA na original. Tapos ito yung nagre-represent sa kanya nung sa kanyang stock horn. Tapos ang ipapadala nating harness, ito yung ipapadala natin ang harness. Dito sa harness niya merong 6 na relay. Yung isa sa horn, yung isa sa laser gun, tapos yung isa dito sa low ng MDL, tapos yung tatlo sa high tsaka sa reverse passing ng kanyang mga MDL. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung reverse passing na tinatawag natin dito sa JR Motorworks kasi special yun. Okay, so mag-start tayo dito sa ginawa natin. Ito yung pinaka harness natin. Tapos dito sa baba, nilagay ko na lang dito sa baba yung mga switch natin. Ito yung switch natin para sa stock horn tsaka sa loud horn. Ngayon, pag naka-steady lang to na ganito, naka-stock na to. Pag pinindot natin siyang ganyan, naka-loud horn. Mamaya titesting natin yung function nito, ipapakita ko sa inyo. Dito naman sa isa, ito naman yung kanyang passing switch. Ito yung ginagamit namin na heavy duty na passing switch. Kahit nung mga nakarang tag-ulan, hindi ito bumigay dun sa motor natin. Ito naman yung switch para sa MDL natin, tri-switch, meron siyang high and low. Tapos ito naman yung switch natin para sa laser gun natin. On-off lang function nito, on-off. Ito naman na fuse top, ito naman yung nakasaksak dun sa kanyang fuse box, dun sa taas ng battery no ADB 160. Ngayon, hindi lang natin siya kinabit dito sa battery kasi wala siyang paglalagyan nitong ano niya. Ano tawag dito? Ito, wala siyang paglalagyan nito. Kaya ginawa ko, dinirect ko na lang siya sa positive ng battery. So ito na yung magre-represent nung kanyang auto ignition power. Tapos ito naman yung dalawang fuse box niya, dinirect ko na lang din sa battery para sa testing lang natin, for testing purposes lang. Dito sa fuse box natin, magkahiwala yung para sa MDL saka sa horn, just in case na maging mabasted yung sa horn, hindi madadama yung sa MDL. Vice versa, kung mabasted yung sa MDL, hindi madadama yung horn. Okay, so start na tayo sa mga function ng ginawa nating harness. So mag-umpisa tayo sa passing light. Ito yung passing light natin, passing switch. Ito. Sa passing switch natin, gumagana yung laser gun, gumagana rin yung MDL. Yan. So ayan sir, makikita mo gumagana yung passing switch natin. Next natin, yung on-off switch ng laser gun. Naka-on na siya, off, on, off. Next naman natin na papakita yung switch naman natin, tri-switch ng MDL. Ito. Ito yung low niya, dilaw, tapos yung high niya, yung magkapatong. Ayan. Magkapatong yung tawag ito, yung kanyang high. Ito yung low, ito yung
specs ng ano, yung specs nung ilaw na to, ipapakita ko na rin sa inyo para kung sakasakali na gusto nyong umorder. Ito siya, PLED version 2 na 4 wires. Ito yung bagong version na lumabas nila ngayon. Dati kasi 3 wires lang to. Ngayon yung specs niya ito 30 watts, tapos meron siyang 3000 lumen. So ayan yung kanyang ano, specification. Tapos ito naman na TDD laser gun natin. Ito naman yung kanyang specs. 40 watts per ano per bulb. So ayan, na-testing na natin yung ilaw, gumagana na yung ilaw tsaka yung laser gun. Ngayon, testingin naman natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na reverse passing. Ayan, kung mapapansin nyo, patay yung mga ilaw. Pag pinindot natin siya, iilaw siya. Ngayon, ang gagawin natin, i-on natin yung ilaw. Asan na yung ilaw? Ito, for example, ito. Naka-on yung laser gun natin. Ang ano kasi natin, ang major na pang-passing kasi natin itong laser gun. So, yan yung ginamitan natin ng reverse passing. Ito. Kung kanina pag pinindot natin, nag-o-open yung ilaw. Ngayon, gagawin natin, pag pinindot natin siya, mamamatay yung ilaw. Yan. Yan yung reverse passing na tinatawag natin. Ngayon, itong MDL, nilagay na rin natin siya dun sa passing. Kaya nag-alternate siya. Tingnan nyo. So, yan yung reverse passing na tinatawag natin. Pailawin naman natin yung low nung ano. Pailawin naman natin yung low nung ito. MDL. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan. Ganun pa rin. Namamatay pa rin yung laser gun. Tapos nag-high yung ano natin. Nag-high yung MDL natin. From low, pag pinindot natin yung passing, magiging high yung MDL. Tapos mamamatay yung laser gun. Pero sa paggamit natin nito, mabilis yung pindot natin eh. So nagpa-function pa rin siya as flasher. Ayan. Ayan yung reverse passing na ginawa natin dito sa relay natin. Kaya meron tayong additional na 2 pirasong relay. Okay? Okay. Positive. Testing na natin yung MDL tsaka yung laser gun. Testingin naman natin ngayon yung loud horn. So dito makikita nyo, naka-stack pa siya. Pipindutin ko ngayon yung loud horn. Okay, yan, naka-loud horn na yan. Tapos testingin natin yung PIA natin na original. Okay, 3, 2, 1, testing PIA. Ayan, yung isang features ng relay natin or yung harness natin, naka-combo na rin siya dito sa dalawa. So kung mapapansin nyo, pag busina natin, umiilaw din yung dalawang aux light natin. Ang kagandahan nito, yung kanina na naka-reverse passing, gumagana rin to. Ayan, for example, nakabukas naman yung laser gun natin. Tapos, magbubusina ulit tayo. Busina. 3, 2, 1. Nagpa-function pa rin yung kanyang reverse passing dito. Kung nakita nyo, namamatay yung laser gun natin habang nagbubusina tayo. Dito natin. Tapos, umiilaw din yung MDL. Same lang nung function kanina. Kung mapapansin nyo, parang same lang siya kanina nung sa passing natin. Yung function nung reverse passing natin, nag-e-effect din siya dito sa busina natin. Kasi, naka-integrate din yung mga relay na yon dito sa horn natin. Ulitin natin. Yan. Tapos, try naman natin i-on yung low nung MDL natin. Ayan. Naka-on yung laser gun, tapos naka-on yung MDL. Busina ulit tayo. So, ganun pa rin. Nagre-reverse yung laser gun natin, tapos nag-high yung MDL natin. Okay. Patayin na natin yung patayin na natin yung
laser gun natin, tapos patayin na rin natin yung MDL natin. Ngayon, lipat naman tayo sa stock na busina. Ito, pinakamagandang feature dito. Binalik natin sa stock yung switch natin kasi kanina nakalubog siya. Ngayon, binalik natin siya sa stock. Ngayon, magbubusina naman tayo. Same switch lang yung gagamitin natin. Tapos, magbubusina tayo. Ayan, napakaganda. Nakita nyo, sobrang special. Walang nangyari, tumunog lang talaga yung stock niya. Yun ang pinakamaganda dyan. Ayan, ulitin natin. So, para iwas tayo sa aberya or ang ginawa natin, naka-dual horn tayo. Meron tayong loud, meron tayong stock. Ngayon, sa stock, wala siyang combo. Naka ano lang siya, naka normal horn lang siya dito sa stock. Walang kahit ano, walang nagpa-flashing na ilaw, basta walang kahit ano. Ngayon, kung magpaparehistro tayo sa LTO ng mga motor natin, pwede natin paganahin lang yung stock na busina natin. Okay, natin, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, itong harness natin, no cut, no peel, tapos walang suksok or walang singit-singit dun sa stock wiring ng motor natin. ADB, PCX or kahit anong motor yan. Ganito yung style ng pag-wiring natin. Kung mapapansin nyo, nakasakit lahat yan. Quick release. Ito pinaka the best dito. For example, ito yung ballaster nung MDL. For example, ito yung ballaster nung MDL natin. Magpapalit tayo, nasira yung MDL natin. Pwede natin siyang uputin dito. Ayan, ganyan. So, na-detach na natin yung MDL natin. Nang hindi tayo nag-go wiring or hindi na tayo nagpupulupot ng mga wire. Ayan, na-detach na natin siya. Walang kahirap-hirap. Same din sa ano natin. Same din sa laser gun natin. For example, nasira din yung laser gun natin. I-detach lang din natin to. Detach lang, wala na. So, palit na tayo ng laser gun kasi sira na to, palitan na natin to. Yung madadalas naman masira sa atin ngayon kasi tag-ulan. For example, yung mga switch natin, ito, try switch. Nasira na rin yung try switch. Tanggalin natin dito. So, ayan. Wala na to, sira na to. Talit na yan. Baka maniwala sila. Ay sir, na taga Bacolod. Hindi po sira to ha. Ano lang, demo lang to, for demo purposes lang. Ito, for example, yung passing switch natin, nasira na rin. Ayan, detach lang natin. Wala tayong ginagawang putol-putol o another wiring. Yung mga horn naman natin, for example, nangunguna yung horn nyo, tanggalin nyo lang dito, wala na kayong kailangan gawin. Ayan, tanggal na yung horn. Kaya ngunguna rin to, tanggalin na natin to. Ayan. Tapos yung stock natin, tanggalin na rin natin kasi tira na rin, ngunguna rin yung stock. Ito pa pala, may naiwan pa pala tayong switch dito. Yung switch ng laser gun, nasira na rin. Tanggalin na rin natin to. Ayan, sana, sira na. Tapos yung selector natin ng loud tsaka stock horn, kung gusto natin palitan kasi nasira na rin, putin lang natin yan. Wala, yan na, sira, palitan na yan. Tapos ang natira sa atin, ito na lang. Ito na lang yung natira sa atin. Ayan. Ito na lang yung natira. Tanggalin na rin natin yung fuse box. Ito pala yung fuse box natin or yung fuse holder. Itanggal din yan. Just in case na masira to. Ayan. Ngayon ang natitira sa atin, ito na lang. Ito yung harness na JR Motorworks. Ayan. Napakaganda, napakaangas. Napakalinis ng pagkakagawa. Kahit dito sa ilalim, tingnan nyo. Ayan, napakaangas ng pagkakagawa niyan. Yan yung pinagmamalaki natin dito sa shop natin sa JR Motorworks. Ulitin ko ha, no cut, no peel, walang suksok sa stock wiring nito. Okay? So
Ayun, maraming salamat. Bye-bye. Yung harness natin para sa ADB 160 tsaka ADB 150, kompleto na yon. Kompleto na yung pinaka main harness nya. Tapos yung mga switches kagaya ng passing light switch, try switch para sa MDL, on off switch para sa laser gun, tapos yung hollow switch para sa selector ng loud horn tsaka ano ba yun? Loud horn tsaka stock horn. So ayun yung mga kasama. Plus dahil sa atin nga lahat kinuha yung mga item, yung laser gun, yung PIAA na original, tapos yung PLED na 30 watts, yung version 2 na 4 wires. Nip to Tapos yung MDL nya, nilagyan na rin natin ng bracket. Sinamahan na natin ng bracket, nilibre na natin sa kanya yon. Binigyan na natin siya ng previous na bracket para sa MDL nya. Ilalagay niya dun sa ilalim ng headlight. Tapos yung harness natin, ano yon? Kung kami magkakabit noon, madali lang ikabit yun kasi kabisado na namin. Pero ang promise namin doon kasi plug and play lahat yun. Wala na siyang i-modify doon kahit ano. Ang gagawin niya na lang sa motor niya ay bubutasan niya yung mga assignment na mga switch na kailangan ibutas. Yun yung bubutasan niya. Kagaya doon sa hollow switch na nakalagay dito. Ayan may hollow switch tayo dyan. Yan yung binubutas na 12mm. Tapos yung dito sa ilalim na selector ng loud tsaka stock, andito sa ilalim, bubutasin niya rin yun ng 16mm. Nakaposition na lahat yun. Wala na siyang masyadong iisipin sa wiring kasi 100% plug and play lahat yun. Yung switch niya na domino, yung on off switch na ng laser gun na kagaya nito, lahat yun plug and play. Wala na siyang iwa-wiring dun. Naalala ko nga pala, halos parehas lang kami ng setup nun ni Sir Dexter na taga Bacolod City. Meron siyang MDL, tapos meron siyang laser gun, naka full setup, tapos naka PIAA. So yun yung kinabit natin. Ayun yung pinadala natin sa kanya kasi yun ang order niya. Pero sa ibang mga nag-order sa atin, minsan MDL lang tapos busina. Yung iba naman sa kanila na yung MDL tapos sa kanila na rin yung busina. Ang in-order lang sa atin yung pinaka harness tapos yung mga switch. Yun yung pinapadala natin. So yung iba sa inyo kung gustong mag-order via Shopee, pwede naman. Meron naman tayong link sa Shopee natin. Meron tayong full setup doon. Meron tayong MDL tsaka horn lang. Yung full setup kasi na tinatawag natin, yan yung may laser gun, tapos may MDL, tapos may busina. Ang gamit natin busina dito sa motor natin ay Bosch Europa kasi mas pinili natin yung waterproof na busina kaysa dun sa mga nasisira kaagad na mga busina kapag na bubugahan ng tubig. Umabot nga pala tayo ng 520 dun sa delivery fee sa LBC kasi hindi naman siya hindi siya by timbang, kasi siya naka-box. Yung 2 kilo na box yata yung ginamit sa kanya, kaya doon na lang nagbase ng presyo. Pero yung bigat niya hindi naman siya aabot ng kilo pero kaya lang lumaki kasi yung box dahil dun sa tawag nito, dun sa laser gun, tapos MDL tsaka busina tsaka yung harness. Kaya nag-consume siya ng ganong kalaking box. Pero sa Shopee sana, kung o-order kayo via Shopee, mura lang yun, mura lang yung magiging delivery fee. Kaya lang hindi ko lang sigurado kay sir bakit hindi siya hindi siya dumaan sa Shopee para makatipid siya ng makatipid siya sa delivery fee. Pero marami kaming napadalaan sa Mindanao, mga remote area kasi wala talagang nagdi-deliver na Shopee. Tapos ang gawa pa sa LBC sa kanila ay pick up lang. Wala rin delivery ng LBC sa kanila na door to door. Mostly naka pick up. Tapos yung payment ng delivery or yung payment sa LBC, ayun, sinesend naman kaagad ng mga nag-o-order. Kaya shoutout kay Sir Dexter na taga Bacolod City. Maraming salamat sa pagtitiwala sa harness namin dito sa JR Motoworks kasi maraming tumatangkilik sa ginagawa namin. Yung harness namin, kung may i-improve pa kami doon, i-improve pa rin namin time to time. Habang nakaka-discover kami ng ibang bagay, i-improve natin yung harness natin na para mas gumanda, para mas madaling ikabit. Pero sa totoo lang, sobrang dali na ikabit ng harness namin kasi wala na kayong gagawin doon. Babaklasin nyo na lang yung motor
motor nyo, tapos bubutasin nyo yung dapat butasin. Meron naman tayong mga tutorial sa YouTube channel natin kung paano ikabit yung harness or ano itsura nung pagkakabit dun sa ADB. So ayan, maraming salamat sa pagtutok sa maikling vlog natin ngayong hapon. Sa mga gustong pumunta sa shop namin, open kami Monday to Sunday 9 AM to 9 PM. Tapos located yung shop namin sa may Barangay San Andres, Floodway, Cainta, Rizal. Nasa Ali 27 kami. Along highway lang, along Floodway Road lang. Makikita nyo naman kagad yung shop. Hindi siya ganun kalakihan, pero makikita nyo naman yung shop namin. Kung gusto nyo mag-visit, pwede kayong pumunta. Tapos meron tayong Facebook page, JR Motoworks. Kung gusto nyo mag-message, magpa-reserve or magpa-schedule ng pagkabit ng MDL, busina, kahit anong trabaho na kaya namin, kagaya ng pagpalit ng ball race, mga bearing, basta kung ano yung kaya namin, punta kayo, mag-chat kayo, pa-schedule kayo, gagawin natin yan basta kaya. Pag hindi kaya, sorry. De, joke lang. May mga bagay pa kasi tayo na hindi pa natin pwede i-cater kasi hindi pa natin alam. Pag alam na natin yan, pag napag-aralan na natin, pwede na natin ikabit. So ayun lang.